si Serena, abunin ako minsan kasi kapag wala akong kodigo, baka magkamali ako ng bigkas. So na kung saan ay nasa ating harapan, katulad ng itinamanhin ko sa ating sa banal na kasulatan, ay pinararaman ng Ama ang sino mang naglilingkod sa amin. So, bilang mga naglilingkod, lalo na sa bayan ng Diyos, sa kanyang simbahan, bahagi yun na nakikita natin, maging anuman yan, maging anumang ordinasyon pang simbahan, mga choir, rector, sanctator, maaaring yan ay mga miyembro ng mga kapatid natin na grupo, charismatic, konsilyo, mga panalangin ng bayan, ay bahagi yun. Bakit ba tayo naglilingkod? Kung sabi natin, para mapunta sa langit. Ay gusto ko itama. Tayo ay mga tagalangit, kaya tayo naglilingkod. Hindi mo yung kaya tayo naglilingkod para mapunta sa langit. Una, higit sa lahat ay tayo ay inihandaan ng Diyos na para sa langit. Kaya nga po yung ginawa natin, binigyan natin na puting damit. Saan ba inilalagay yung puting damit? Ay di na tayo bininyagan. Binihisan tayo ng puting damit. Pagkatapos tayo ang ilusan ng tubig. Bahagi yun na kung saan ay gawa ng salita ni Jesus na nagkaroon ng laman. Hindi lang magsalita, ngunit ang laman na naging tao sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo na siya tumubos sa ating mga kasalanan na tinanggap natin mula nang tayo ininyagan. Kaya kung tutusin po, yung paglilingkod sa Diyos ay prutas. Prutas ng ating biyaya bilang mga anak ng Diyos. Well, marami yung klase ng paglilingkod. Kahit na siguro sabihin natin, kahit na hindi lang sa loob ng simbahan, ngunit kahit na sa labas ng simbahan, kapag tayo ay tumutunod sa manawagan ng buong kapal, lalo-lalo na bilang mga nagpapatotoo, sabi nga, yung kalimitang ginagamit natin ngayon, lumalawan ang akas, ay bahagi yun. Pero isa lang huwag natin kalimutan na paghahanda natin bilang tunay na mga anak ng Diyos ay sinimula natin sa biyaya ng sakramento ng binyan. Pero sana magpatuloy-tuloy ito. Tulad na lumawa na pagtanggap natin ng sakramento ng kumpil. Baka maaalala mo rin. Baka meron meron kayong anak, mga apo na gusto magpakumpil. Magsisimula ang tayo ng seminar is coming Saturday. Makipag-ugnayan lang po kayo sa ating mga katikista. Kung sino yung pwedeng kumpilaw, hindi yung nakaunong tanggap na ng unang komunyon. Anong ibinibigay ng kumpil? Tama ang pagkapasya. Hindi pwedeng trial and error lang tayo. Pwede tayo hingin ng kamay sa Diyos para tayo ay tulungan, para makita natin yung liwanag na ating tinatahak sa daigdig na ito. Kaya yan po yung simbolo, itong kandila na ito. At tinanggap rin natin sa biyaya ng Diyos na nawa ay magbigay sa atin ng patuloy na liwanag sa daigdig na ginagalawa natin. Kasama na rin yan yung pagsimba natin pag-araw ng linggo. Kung walang hadlang, tumanggap ng komunyon. Kung may
Ngayon lang, may kasalanang malaki ang gagawin, mag-umpisal sa lalong madaling panahon. Bahagi ko yun. Kung wala naman kayong malaking kasalanan at isuhan sa iyo, ay mag-umpisal yung mga may asawa, magpakasali sa simbahan. Bahagi rin nun na kung saan ay makatutulong sa amin. So, may programa din tayo. Kung sabi ko, mahal mo makasal sa simbahan. Hindi o, kung kasi may programa tayo na libre, no? Na ikasal sa simbahan, iaayos lang yung papeles. Kaya naman hanggang ngayon, no? wala pa nag-a-avail. No? Kasi yung iba, gusto nila mag-arbo. Pwede naman ako simple, no? Na makasal sa simbahan, ay tsaka na lang kayo magpag-arbo kapag marami na kayong pera. Every year, pwede kayong magpa-renew ng inyong kasal. Pero mahalaga mo na makasal pa tayo sa God. Pinakauli yung pagkakain ng lamisa ng mga sakit. No? So huwag natin kalimutan na isa ho, wala namang sakit. Hindi na makapunta sa simbahan. Gawa ng kanilang katandaan, pwede yung ipamain ng lamisa. Alisin lang yung kaisipan, lumang kaisipan natin, ay kapag magpapahid ng langis, baka pamatay na yan. Hindi ho. Mapahirap na yan ng langis o hindi. Kapag oras na. Pero ano yung may tutulong na magpapahid ng langis, naman may sakit? Marami ho. So kasama na rin dyan yung yung mga nagka-undergo halimbawa na dialysis. Kasi mga anak yun no? Matawagin natin ay maseselan na yan. Yung mga matatanda na hindi na kayang pumunta sa simbahan, yung hindi na kayang tumayo ng mahaba, yung hindi na kayang maglakad mag-isa, pwede na rin ang pahiran ng isang audio. At yung ating mga lay minister sa Holy Ghost, pinupuntahan niya para bigyan ng komunyon. Kaya yung misa sa TV, sa radyo, sa cellphone, yun po ay para sa mga may sakit. So baka sabihin ng Father, sa TV na lang ako manonood. Noong panahon ng pandemya, pinayagan ng simbahan. Ngayon ay hindi na panahon ng pandemya. Ay baka kayo magkasakit. Kapag sa TV na lang kayo magsisimba, para lang sa may sakit doon, para makakumpleto sila, ay bibigyan sila ng komunyon ng aming mga extraordinary lay ministers sa Holy Community. Pero dapat muna ay sila ay napahiran ng Santo. Ano yung biyaya na ibibigay ito? Itong kapanatagan ng kalooban, yung alin? Nung tayo ng mga may sakit, no? Na maging bahagi natin pinagpagpapilay natin natin talagang ako'y para sa langit. Yun talaga yung aking pagtutunguhan. Kasi hindi lamang mula nung ako'y bininyagan, ay ako ay naging anak ng Diyos hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Bahagi yun. Nadalin din, kapanagagan din yung mga naulila. Kapanagagan din yung mga namatayan na alin. Magkakaroon tayo ng kaayusan natin. Kapag isang taong umaalis sa ating piling, nagiging maliwanag sa atin natin, mabuti yung kanyang pagtutunguhan. Sigurado tayo na alin, hindi na yan pupunta sa iyo. Nakahingi ng tawad yun. Pinatawad niya ng pare. Bahagi yung humingi ng tawad
na ba yan sa langit? Automatic. Ay, depende ho. Sabi nga ako minsan ng iba, paano ba itong mga kurap na ito? Baka mamaya, sila lamang yung mga umpisa at sila namagay. Hindi na sila pumunta sa impyerno, tama. Pero diretso ba na pupunta sila sa langit? Hindi. Bakit? Kinakailang ibigay nila, hinihingi ng katarungan. Kaya kung halimbawa, ay kayo ay nangurako at hindi nyo na ibalik ang inyong kinurako. Halimbawa kayo nangurako ng 1,000, nagnakaw, hindi lang mo 1,000 ang ibabalik ninyo. Ilang beses? 4 times the amount. Yun ang sabi ni Jesus kay Sakeo. So kapag hindi mo na ibabalik yan, saan mo pwede ibalik yan? Nangungisan ka na naman. Sa pagkatuloy. Kaya mo may katanungan. May katanungan. Kaya yung turo ng purgatorio, turo mo yan ng katanungan. Kaya ito rin ang inululog natin para kay Sigurina. Naway makamit niya ang kapatawaran na dulot ng ating pananampalataya kay Jesucristo at kung sakali mayroon mang siya mga katarungan na hindi na ibabalik ay dahil dinadalangin natin na nawa ay maibigay niya at sa pamamagitan ng ating mga panalangin at mga sakit.